Buenos dias, sa tadas! Isa ka rin ba sa gustong malaman ang strukturang panlipunan ng Pilipinas ng ika-19 na siglo? Kung oo, samahan mo kami sa aming pagbabalik-tanaw sa pamamagitan ng presentasyong ito at sana ay ma-enjoy ang mga impormasyong ibabahagi namin sa iyo. Sa simula ng ika-19 na siglo, ang Pilipino ay nagdudusa sa ilalim ng sistemang feudalismo. Ang feudalismo ay isang sistemang panlipunan at pang-ekonomiya. May lupa o datu ang may kontrol at nagmamay-ari ng malalawak na mga lupain. Ang mga magsasaka ay nagbibigay ng bahagi ng kanilang ani o trabaho bilang pagsasaalang-alang ng paggamit ng lupa at proteksyon mula sa mga Panginoong may lupa. Sa feudalismo, may malaking agwat ang kapangyarihan at yaman sa pagitan ng mga Panginoong may lupa at mga magsasaka. Noong ika-19 na siglo, ang lipunan ay higit na nahahati sa tatlong klase. At ito ay ang highest class, middle class, at ang lowest class. Ang mataas na klase o ang highest class ay binubuo ng mga taong mayayaman at may mataas na posisyon sa lipunan, tulad na lang ng mga may-ari ng lupa, mga negosyante na may malaking negosyo, at mga peninsulares. Ang mga peninsulares ay ang mga Kastila na pinanganak mismo sa Espanya at tumahawak ng mga importanteng tungkulin sa gobyerno. Sila ang may kontrol sa karamihan ng mga yaman at kapangyarihan sa lipunan. Ang kanilang buhay ay puno ng karangyaan at luho at sila ay may akses sa pinakamahusay na edukasyon at oportunidad. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ikalawang antas, ang antas ng middle class. Ang mga taong kabilang sa antas na ito ay tiyak na dalubhasa at nakapag-aral. Ang antas ring ito ay binubuo ng mga profesional at manggagawa na may sapat na kita para mabuhay ng komportable. Ngunit hindi pa rin sila kasama sa mga mayayaman at makapangyarihan. Sila ang nagsilbing tulay sa pagitan ng mataas at mababang klase at sila rin ang nagdala ng maraming pagbabago sa lipunan. Ngayon ay tunguhin naman natin ang pinakamababa at pinakamahirap na antas sa lipunan o ang lowest class, kung saan nabibilang ang ating lahi, ang mga Pilipino o Indio. Ang ating lahi ay nabibilang sa antas na ito sapagkat tayo ay lubos na walang pinag-aralan at walang kakayahan sa buhay at tanging alipin lamang ng mga nagkakataas. Ang antas rin na ito ay binubuo ng mga manggagawa at mga magsasaka na nagtatrabaho sa lupa ng mga Kastila. Ang buhay ng mga tao na napapabilang sa antas na ito ay puno ng hirap at kahirapan at sila ay madalas na walang akses sa edukasyon o iba pang mga oportunidad para sa pag-unlad. Sa konteksto ng Pilipinas, tayo bilang mga Indio ay kabilang sa mababang klase. Sa panahon ng kolonyalismo, ang mga Pilipino ay tinuturing na pangalawa o pangatlong klase ng mga Espanyol. Ang ating mga karapatan at oportunidad ay limitado at ang ating buhay ay puno ng hirap at kahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi tayo nawala ng pag-asa at sa halip ginamit natin ang ating karanasan bilang inspirasyon para lumaban para sa ating kalayaan at karapatan. Ikaw, saan antas ka ba napipilang sa karaniwang panahon? Ano sa tingin mo ang tungkuling iyong ginagampanan? May natutunan ka ba sa ating pagbabalik-tanaw? Kung meron, lubos kong ikinagagalak. Maraming salamat!